Maraming salamat po, kagalang-galang Vic Bernardo, sa inyong napakagandang pagpapakilala. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang pamunuan ng Lungsod ng Quezon sa pangunguna ni Mayor Joy sa pagbibigay daan na ako'y maging bahagi ng inyong flag raising ceremony ngayong araw. More importantly, I'd like to express my sincerest congratulations to the leadership, entire leadership of the Quezon City government, local government, for being, having almost consistently been adjudged as the most competitive city in the entire country. Meron pang isa, highest unqualified opinion ng Commission on Audit. Hindi pa po yan natatanggap ng ibang mga local government units. Ang Quezon City, for so many years, has been a hub for business and commerce as a center for banking and finance, transportation, retailing, entertainment, transportation, real estate, culture and arts, lahat na yata ng klaseng mga negosyo at komersyo, malalaki man o maliliit, dito matatagpuan sa Quezon City. And to drive home my point, kasi ang pag-asenso ng isang local government unit tulad ng Quezon City ay malaking impact ang binibigay sa economic development ng buong bansa. Let me explain. Ang gross domestic product ng Quezon City sa taong 2023 ay nasa 1.27 trillion pesos. Pinakamataas ito. Alam nyo, Makati, 1.18 trillion. Ang gross domestic product, yung nominal ng buong bansa, 29 trillion. So kung 1.27 trillion, ang bahagi ng gross domestic product ng Quezon City alone, kwentahin na lang natin yung naiambag bilang sa value added tax na lang na 12%. Ang naiambag ng Quezon City government, Quezon City mismo, itong local government unit, sa national coffers, nasa mga 152 billion pesos. No? Napalaking bagay. On my way here, I was mulling over a possible legislation to further incentivize at i-motivate yung ating mga local government units. What if 152 billion pesos sa value-added tax alone, kung bigyan natin ng halimbawang maliit na share lang ang lahat ng local government units, apart from the National Tax Administration, yung share ng mga LGUs, bigyan na lang natin na maski 1%. At yung 1% na yon, kung 152 billion pesos, easily nasa mga 1.5 billion na pwedeng gamitin sa economic development, sa pamamagitan ng infrastructure development at saka livelihood programs lamang, na maging bahagi ito ng inyong mga local development plans na sinusumite at mandatorily kailangang mabigyan ng appropriation sa national budget. Hindi ba lalong maipupush yung development ng LGU? Of course, iba-iba yung antas ng mga LGUs. But, we need to incentivize. And this is not new to me because I have always been an advocate, a strong advocate of local government empowerment through the national budget. Kasi sa aming pagsusuri, parang nasa mga 20 to 25% lamang ng mga output sa pamamagitan ng inyong mga local development councils ang naipapasok sa ating General Appropriations Act. Napakaliit. Samantalang ang backbone ng ating ekonomiya, ang backbone ng ating mga developments, nasa mga local governments. Pero napakaliit na bahagdan lamang ng ating national budget ang naibabalik sa ating mga local government units. Of course, meron tayong IRA sa National Tax Administration. Pero, hindi ba dapat bigyan din natin ng sapat na motivation pa? Imagine, 152 billion. Ano ba naman yung 1.5 billion? Maibalik sa Quezon City dahil lalo sila magsikap na makakolekta ng, mag-establish ng mga serbisyo at saka mga negosyo para sa mga goods and services. Alam naman natin, pag GDP, we're talking about goods and services. So yun ang aking iniisip kanina on my way here na pwedeng isama sa mga priority legislation na kung saan balikan natin yung ating mga local government units like Quezon City
para ma-further, ma-incentivize pa, mabigyan ng mga bago pang incentives at ma-motivate na magtayo ng mga negosyo, magpahirapan yung mga negosyante at magkolekta na maayos. After all, kayo rin yung nagkokolekta, di ba? Ng yung sa value added tax. Now, relatedly, on another topic, mula sa araw na ito, April 28, 15 araw na lamang, halala na. At panahon na, alam niyo ang halalan, sinahalin tulad ko ito sa isang job application ng mga kandidato. At ang HR, yung employer, kayo, yung mga botante. No? At kailangan maging mapanuri tayo kasi minsan lamang sa 3 taon, tayo nagbe-bet ng ating mga kandidato na kung saan yung mga nararapat lamang dapat ang ating pinipili pagpasok natin sa mga polling booths natin. No? Which reminds me of some wise words from former President and Prime Minister of France, si Jean-Georges Pompidou. He once said, and I quote, "There's a difference between a politician and a public servant. A politician thinks of himself and the next election. A public servant thinks of the nation and the next generation." Meron po akong Filipino version ng mga katagang tinuran ni French President at Prime Minister Pompidou. No? Sa akin, tuwing magkakaroon ng halalan o sa susunod na halalan, may 4 na uring kandidato na pwede natin pagpilian. Yung una, ito yung kandidatong magsisipag, magtatrabaho, at hindi magnanakaw. Ang pangalawa, ito yung kandidatong magsisipag, magtrabaho, pero magnanakaw. Ang pangatlo, ito yung kandidatong hindi magiging masipag, hindi magtatrabaho, pero hindi din naman magnanakaw. At ang pang-4, ito yung kandidatong hindi na nga masipag, hindi na nga magtatrabaho, pero magnanakaw. Nasa inyong mga kamay ang pagpili sa mga mamumuno sa ating bansa, national man o lokal. Ako'y nagagalak kanina pagsalubong ni Vice Mayor Gian, sabi niya, ang aming battle cry sa Quezon City ni Mayor Joy, anti-corruption. Sa loob-loob ko lang, hindi ko na binanggit sa kanya, pero naka-aligned doon sa aking battle cry din. Dahil sa tinura na rin ni Konsehal Vic Bernardo, laging aking panuntunan, ito'y binigay sa akin ng aking mga magulang. Mula pa noong ako'y naging lingkod bayan. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ayan, once again, maraming salamat po sa ating guest speaker, former Senator Panfilo Ping Lacson. Ayan, ang lahat po ng ating mga department head ay inaaniyahan po natin dito sa stage, sa hagdanan po. Sabay-sabay po ang ating photo opportunity kasama ang ating guest speaker, former Senator